Sa loob ng eleganteng bahay na may tanawing ilog sa likod, tahimik na nakaupo si Stella sa kanilang balkonahe. Hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa, habang marahang hinihimas ang kanyang bilog na tiyan. Anak, kung lalaki ka, huwag kang maging busy gaya ng tatay mo Bulong ni Stella sa tiyan niya. May halong biro at pagtatampo. Masyado na naman siyang busy. Wala na siyang time sa ating dalawa. Sa kabilang dako ng bayan, si Mayor Brandon ay nakatayo sa harap ng isang grupo ng barangay officials. Mga kabarangay, gusto ko lang ipaabot ang pasasalamat ko sa pagtutulungan natin para sa feeding program. Pero, saglit siyang tumigil. Tumingin sa relong pilit tinatago sa ilalim ng barong. Kailangan ko na umalis. Alam kong may Q&A pa. Pero baka hindi na ako makapasok sa bahay namin pag hindi ako umuwi ngayon. Nagtawa na ng mga tao. Isa sa mga kagawad na si Mang Carding ang sumigaw. Mayor, sinisigawan ka na siguro ng misis mo. Ngumiti si Brandon pero kita sa mata niya ang pagod. Oo nga baka mamaya hindi na ako mayor, kundi si Stella na. Pagdating sa bahay, dahan-dahang pumasok si Brandon. Tahimik, nakapatay ang TV. Walang naglalakad na kasambahay. Love, tawag ni Brandon. Isang buntong hininga mula sa kusina ang narinig niya. Paglapit niya, bumungad si Stella na nakasuot ng fluffy pink robe. Hawak ang isang mangkok ng manggat bagoong. Uy, love. Muling bati ni Brandon. Dahan-dahang lumapit at hahalikan na sana sa pisngi si Stella nang umiwas ito. Mayor ka muna. Hindi kita kilala. Napakamot sa batok ang lalaki. Ako naman, love. Huwag ka naman ganyan. May meeting kasi talaga. Meeting? O baka kabit na yan? Sabay irap ni Stella habang isinusubo ang mangga. Ha? Aba, wala akong kabit Meeting. As in barangay meeting. Puro matatanda yung kaharap ko. Wala doon yung hinuhuli mong si Nurse Jenny. So alam mong hinuhuli ko siya. Bakit ba kasi hanggang ngayon? Naniniwala kang may gusto ako sa kanya. Kasi, noong isang linggo, 3 beses mong binati ng happy birthday sa social media. Kasi, nag-freeze yung app ko. Nagdoble-doble. Triple po, mayor ka. Pero hindi mo maayos yung simpleng birthday greeting? Napabuntong hininga si Brandon. Umupo si Celia at tinabihan si Stella. Alam ko hindi sapat yung oras ko sa'yo lately. Pero hindi ibig sabihin nun di na kita mahal. Natahimik si Stella. Tinitigan si Brandon habang pinapahid ng tissue ang sulok ng bibig. Love, gusto mo bang ako na maghanda ng dinner? Napailing si Stella. Alam mong hindi ako galit kasi hindi mo ako pinagluluto. Galit ako kasi hindi mo ako masyadong nilalambing. Hindi mo man lang alam na. Tumigil si Stella at napahawak ulit sa kanyang tiyan. Na ano? Doon nagpanik si Brandon. Agad lumuhod sa harap ng kanyang asawa. Nakahapon, nagkahikap yung baby natin. Ilang beses. Tuwang-tuwa na sana akong ikwento pero busy ka. Alam ko namang importante yung bayan, yung trabaho mo. Pero love, asawa mo ako, di ba? Importante din naman ako, di ba? Biglang napalitan ang mukha ni Brandon ng matinding guilt. Di ko alam, sorry. Hindi mo deserve na maramdaman mong pangalawa ka lang. Lumapit si Brandon at marahang hinalikan ng tiyan ni Stella. Hey baby, sorry kay mommy Gagawin ko ang lahat para bumawi, as in lahat. Lahat? Tanong ni Stella nang may mapanuksong ngiti. Oo, lahat. Gusto mo ng late night foot massage? Gusto mong i-declare ko na special holiday ang birthday mo sa buong bayan? Pwede bang i-declare mo muna ngayon bilang National Stay-at-Home Husband Day? Pwede, mayor ako Sabay tayo ni Brandon at kunwaring nagsalita sa hangin. Tumawa si Stella at tinapik ang asawa. Corny mo? Corny pero loyal.
At pogi. At may abs pa kahit busy. Napataas ang kilay ni Stella. Excuse me? Abs? Nasaan? Sa likod mo? Hoy, meron no. Gusto mong patunayan ko? Sabay tanggal ng barong at nag-pose na parang model. Napatawan ng malakas si Stella. Lumapit si Brandon at yumakap sa asawa mula sa likod. Miss na kita, love. E di huwag ka nang umalis. Promise. Magsaset ako ng limit sa work hours. May oras para sa bayan pero higit sa lahat. May oras para sa iyo at sa baby natin. Tahimik sandali si Stella bago nagsalita. Gusto ko lang naman na maramdaman na partner mo ako sa lahat. Hindi lang sa masayang parte, kundi pati sa hirap. Partner kita. Ikaw ang vice mayor ng puso ko. Umirap si Stella. Ang corny mo na naman. Biglang bumukas ang pinto, pumasok ang kasambahay na si Manang Letty. May hawak na cellphone. Mayor, may tumatawag ho. Urgent daw po. Yung congressman ho. May problema sa zoning ordinance. Napatingin si Brandon kay Stella. Sabihin mo, tatawagan ko siya mamaya 10:00. Ho? Sabihin mo family time muna ang mayor. Tumango si Manang at ngumiti. Aba, salamat naman. At pina-prioritize mo na yung pamilya mo. Pagkaalis ni Manang, tumingin si Brandon kay Stella. Alam mo, love, ngayon ko lang na-realize na hindi ko pwedeng ayusin ang buong bayan. Kung sarili kong bahay, hindi naayos. Hinawakan ni Stella ang kamay ng asawa. Hindi mo kailangang ayusin lahat, love. Ang kailangan ko lang yung presensya mo. Ngumiti si Brandon at dahan-dahang humilig sa balikat ni Stella. Present. Buong buo. Starting now. Nagtawanan sila habang naramdaman nilang gumalaw ang baby sa tiyan ni Stella. Uy, ayan gumalaw. Talaga? Oo nga, naramdaman ko rin. Ang lakas. Tingin mo lalaki? Tingin ko mayor din. Pero mas gwapo sa tatay. Pwede bang hindi mayor? Ayokong palaging abala ang anak ko. Pwede. E di gagawin natin siyang full-time husband sa mapapangasawa niya. Katulad ko ngayon. Makalipas ang 2 araw, abala si Stella sa pagbubuklat ng maternity dresses sa online shop. Habang si Brandon naman, nasa dining table, nagsusulat sa maliit na notepad. Pagdating nila sa loob ng OBGYN clinic, makikita si Brandon na halatang out of place. May hawak siyang bottled water, pamaypay, at isang maliit na bag ni Stella. Nagkatinginan ng ibang buntis at mga asawa sa waiting area. Isang lalaki ang bumulong. Uy, di ba si Mayor Brandon yan? Ang sweet naman. Sinamahan talaga yung asawa. Anang isa pang buntis. Tahimik lang si Brandon habang hinihimas ang balikat ni Stella. Love, okay ka lang? Gusto mo ba ng juice? O may gusto kong ipaluto mamaya? Relax, love. Hindi ako nagle-labor. Check up lang to. Sabi ni Stella at tinatawanan ng pagiging aligaga ng kanyang asawa. Biglang tinawag ng nurse ang pangalan ni Stella. Mrs. Sanchez, ready na po kayo? Tumayo si Stella at akmang susunod si Brandon pero hinarang siya ng nurse. Sir, bawal po muna sa loob. Sandali lang naman po ito. Later na lang pag ultrasound na. Agad nalungkot si Brandon. Parang batang hindi pinayagang pumasok sa arcade. Sure po ba kayo? Kahit yung pink bag niya, gusto niyong iwan ko din? Okay lang po sir, hawak na po ni ma'am. Sumandal si Brandon sa upuan, nanlalambot. Pambihira, akala ko bonding time na to eh. Pagbalik ni Stella mula sa first part ng check-up, nakangiti siya. Ano sabi ni Doc? Wala, sabi niya okay raw ako. Low risk pregnancy. Pwede pa akong umarte. Arte? Ano pang hindi lumalabas sa kaartihan mo? Yung pwede pang maglambing araw-araw at magpamassage tuwing gabi. Granted. Nakangiting sagot ni Brandon. Sir, ma'am, kayo na po ang susunod sa ultrasound. Habang papasok sa maliit na room, hawak-hawak ni Brandon ang kamay ni Stella. Sa loob, malamig at tahimik. Nakahiga lang si Stella habang nilalagyan ng gel ang kanyang tiyan. Love, ready ka na?
Ikaw, baka maiyak ka mamaya. Isang malamig na patak ng gel ang tumalsik sa braso ni Brandon. Pinunasan niya ito ng panyo. Nagumpisa ang ultrasound. Tahimik ang kwarto pero punong-puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Unti-unting lumabas sa screen ang imahe ng maliit na nilalang na gumagalaw. Look, ang laki niya na no. Maya-maya paglabas ng klinik habang naglalakad pabalik sa kotse, biglang may lumapit na matandang babae. Ay, Mayor Brandon, pa-picture naman ho. Agad lumapit si Brandon, ngumiti at nagpa-picture. Ang sweet niyo ho sa asawa niyo. Sana lahat ng mayor ganyan. Ngumiti si Stella. Sweet lang po siya pag may camera. O hindi ah. Agad na awat ni Brandon. Joke lang. Sabay kurot ni Stella sa braso ng asawa. Pagdating sa sasakyan, binuksan ni Brandon ang pinto at inalalayan papasok si Stella. Love, saan mo gustong kumain? Gusto mo ng kare-kare, bulalo, o yung spaghetti ng bata ka pa? Actually, gusto ko ng halo-halo, tapos barbecue, tapos pansit. Napakamot si Brandon ng bato. Pwede bang ihain lahat yan sa isang bilao? Para isang order lang? Pwede, kung may budget si Mayor. May budget, para sa'yo. Kahit supplemental fund pa. Habang nagdadrive si Brandon, hindi mawala ang ngiti niya. Alam mo, love, di ko inakala na ang pinaka-busy na mayor sa bayan, magiging pinakamasayang lalaki sa mundo. Talagang masaya ako, lalo na't nandyan ka. At sa kalagitnaan ng traffic, habang nasa stoplight, biglang narinig ang tunog ng notification sa cellphone ni Brandon. Isang text mula sa Vice Mayor. Patungkol ito sa urgent meeting dahil sa mga umiiyak na konsehal patungkol sa budget hearing. Napatingin si Brandon kay Stella. Ngumiti si Brandon at nag-type ng reply. At habang bumubusina ang mga sasakyan sa paligid, nagtawa na ng mag-asawa sa loob ng kotse. Naroon ang punong-punong pagmamahalan, kalokohan at pagkain ang iniisip. Isang linggo makalipas, maagang gumising si Stella isang araw. Inaasahang may sorpresa o kahit simpleng lambing lang mula sa kanyang mister. Pagmulat ng mata, agad niyang hinanap si Brandon sa tabi niya. Walang katao-tao. Tumingin siya sa orasan. 6:30. Siguro nasa CR lang. Bulong niya sa sarili. Pagdaan ng 10 minuto bumangon siya at tinawag ang pangalan ng mister. Love? Tahimik ang buong bahay. Pagdating sa kusina, naroon si Manang Letty. Nagluluto ng itlog at sinangag. Manang, si Brandon ho? Ay ma'am, maaga pong umalis. May emergency meeting daw po sa City Hall. Biglang uminit ang batok ni Stella. Hindi man lang nagpaalam? Sabi niya ho, huwag kayong gisingin. Mukhang pagod ka daw at sabihin na lang daw sa'yo na love ka niya. Napaupo si Stella sa dining chair. Parang binuhusan ng malamig na tubig. Manang, gusto ko po ng kape. Yung matapang. Yung pang broken-hearted. Napakunot ang noon ni Manang. Broken-hearted ka, ma'am? Joke lang, pero parang gano'n na rin. Hindi ka pwede sa kape. Eto, gatas. Habang umiinom ng gatas, nagsimula na ang morning drama ni Stella. Alam mo, Manang, nung nag-propose siya sa akin, sabi niya, ako raw ang priority niya. Ako raw ang inspirasyon niya sa lahat ng proyekto. Tumango si Manang habang nilalapag ang sinangag. Ngayon, sa dami ng proyekto niya, parang wala na akong project sa puso niya. Baka naman po pati si Sir Brandon ay stress lang. Ako, hindi ba ako stress? Lahat ng buntis emotional, pero at least ako hindi gaano. Tsaka nandito pa din ako, siya wala. Meeting dito, meeting doon, ribbon cutting doon, ribbon cutting dito. Nagpatuloy lang sa pag-e-emote si Stella, habang sinusubo ang itlog. Alam mo ba, Manang? Gabi na siya umuwi kagabi.
Tas hindi man lang ako tinabihan kasi raw may ginagawa pa siyang report. Kung ano-ano pa sinasabi niya. Kung ano-ano pang palusot niya. Napapailing na lamang si Manang Letty habang pinakikinggan siya. Pasensya na. Yung hormones ko lang talaga kasi buntis ako. Pero Manang, totoo to nakaka-lonely. Umupo si Manang sa tapat niya, hawak ang basang-basahan. Alam niyo po ma'am, minsan kasi, ang lalaking katulad ni Sir Brandon, akala nila okay lang basta nagpo-provide. Pero ang totoo, kailangan niyo lang naman na maintindihan ang isa't isa. Sabihin mo sa kanya na kailangan mo siya, na kailangan mong maramdaman na sinusuportahan ka niya. Tumango si Stella, may hawak na pirasong tinapay na parang martilyo ng feelings. Exactly. Hindi ko siya minahal dahil mayor siya. Mahal ko siya kahit sablay ang cooking skills niya, no? Kahit mas mahal niya pa yung city council kaysa sa akin, okay lang. Gusto niyo po bang tawagan ko siya? Di na, Manang. Yaan mo siya na maramdaman niyo kung anong nawala sa kanya. Nagring ang phone ni Stella. Tumatawag si Brandon pero tinignan lang niya. Hindi ko sasagutin yan. Hayaan mong mangulila siya sa boses kong kasing lambing at tamis ng tsokolate. Ma'am, baka importanteng tawag. Mas importante ako. He should know that. Samantala sa City Hall, Mayor, ito na po yung revised budget for barangay sanitation. Pinapapirma ni Vice. Pero hindi kumikibo si Brandon. Nakatitig lang sa cellphone niyang may 8 missed calls kay Stella at 3 unread messages na may emoji ng buntis, broken heart at manggang hilaw. Napabuntong hininga siya. Grabe, I messed up. Mayor? Tanong ng sekretarya niya. Wala. Nakausap po ba si Stella kanina umaga? Hindi po, Mayor. Pero may nabanggit si Manang Letty sa text. Medyo masungit daw si Ma'am today. Napakapit si Brandon sa sentido. Samantala sa mansyon, Manang, may extra kayong cucumber? Gusto ko yung spa feels kahit wala sa mood. Meron po, ma'am. Habang inilalatag ni Manang ang malamig na pipino sa mata ni Stella, biglang may narinig silang mahinang kanta sa labas. Napakunot ang noon ni Stella. Manang, may kapitbahay ba tayong baliw? Wala po, ma'am. Pero parang boses yun ni Sir Brandon. Bumangon si Stella at lumapit sa bintana. Tama nga, naroon si Brandon. Nakabarong pa, hawak ang bouquet ng sunflowers at portable mic habang kumakanta sa harap ng bahay nila. Lumabas si Stella, nakaroba at may pipino pa sa mata. Ano na naman tong paandar mo, Mayor? Love! Sigaw ni Brandon habang dahan-dahang lumalapit. Alam kong wala akong award sa pagiging present na asawa nitong mga nakaraang araw pero sana, bigyan mo ako ng second chance ngayong araw. Second chance na naman. Busy ka na naman palagi eh. Sorry na, love. Pero di ko kayang pagsabayan ng bayan at yung babaeng pinaka-importante sa buhay ko. Kaya ngayon, pinagsama ko na. In what way? Kunot noong tanong ni Stella at ipinag-cross sa mga braso. Biglang dumating ang isang delivery truck na may tarp na nakalagay. Project Stella. Priority ng bayan, priority ni Mayor. Pumasok ang delivery team, dala-dala ang isang bagong reclining chair, foot spa machine at isang shelf na may maternity books. Love, pinabudget ko to sa sarili ko sweldo. Ito ang bagong mini office ko sa tabi mo. Starting today, work from home ako tuwing hapon. Tumigil si Brandon sa harap ni Stella. Pwede bang humingi ng kiss of forgiveness? Tignan muna natin kung marunong kang mag-foot massage mamaya. Ani Stella sabay ngisi. Challenge accepted. Umirap si Stella at hinalikan ng asawa niya na hindi niya rin matiis. Pero hindi pa rin talaga maiiwasan na maging sobrang abala si Brandon kahit na nagbibigay siya ng oras kay Stella.
Tahimik ang gabi sa bahay ng mag-asawang Brandon at Stella. Maaga nang dumating si Brandon mula sa isang araw nang walang patid na pagpupulong, konsultasyon at pag-aasikaso ng mga suliranin ng kanyang mga nasasakupan. Pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya ng katahimikan. Walang maingay na TV, walang amoy ng ginisang gulay o sabaw, wala ring bungis-ngis o makulit na boses ng kanyang asawa. Nasa kwarto si Stella, nasa kama, nakatalukbong ng kumot, hawak ang maliit na frame ng ultrasound nila. Pilit niyang pinakakalma ang sarili. Hindi ito ang unang gabing naramdaman niyang mag-isa siya. Pero ito na siguro ang pinakamasakit. Narinig niyang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Brandon. Love? Tumugon si Stella, mahinang ungot. Hindi inalis ang tingin sa kisame. Sorry na. Ang haba na araw ko. Sobrang daming concern sa Barangay 4. Tapos, yung mga papel. Hindi na pinakinggan ni Stella ang detalye. Okay lang. Malamig niyang sagot. At napansin niya ni Brandon. Pagod ka pa rin? Hindi lang pagod. Nalulungkot. Nalilimutan at napapabayaan. Tumigil si Brandon sa gitna ng pagbubukas ng kanyang laptop. Love, hindi naman sa ganon. Alam mo naman busy lang talaga lately. Di ba, pinag-usapan na natin to? Pero Brandon, kailan ka ba huling naupo sa tabi ko? Kailan mo ko huling niyakap? Kinausap ng hindi nakatingin sa screen. Akala ko bababawi ka. Pero ganun pa din naman. Tumulo na ang luha ni Stella habang nagsasalita. Alam mo bang ilang buwan na akong buntis? Pero parang ako lang yung excited. Napalunok si Brandon. Excited din naman ako, love. Sobra excited. Pero trabaho muna. Bayan muna. Laging sila muna. Alam ko mayor ka. Pero asawa din kita at magiging ama ka na. Tumahimik si Brandon. Gusto niyang yumakap. Pero nauunahan siya ng guilt at stress. Hindi niya alam kung paano siya magsisimula. Sige. Hindi na kita istorbohin. Baka pati itong pagdaramdam ko ipaschedule mo pa sa kalendaryo mo. Stella, gabi-gabi ako naglalambing. Pero gabi-gabi na akong tinatalikuran. Gusto ko lang naman ng yakap. Gusto ko lang maramdaman na mahalaga pa rin ako. Hindi ka marunong tumupad sa pangako mo. At sa halip na sagutin siya ni Brandon, muling bumaling ito sa laptop. Itatapusin lang akong urgent, love. Pwede ba mamaya natin ito ituloy? Tumango si Stella, pero ngiti ng pait ang gumuhit sa kanyang labi. Puro na lang mamaya, laging mamaya. Aniya sa sarili. Kinabukasan, 2:00 ng madaling araw, tahimik na bumangon si Stella. Pinagmasdan si Brandon na nakatulog sa harap ng laptop. Hawak pa rin ang mouse at bahagyang nakanganga. Kinuha ni Stella ang kanyang bag, isiniksik ang ilang damit, mga prenatal vitamins at ang kanyang journal. Isinuot ang kanyang komportableng flat shoes at lumingon sa huling pagkakataon. Mahal kita. Pero hindi ko na kayang ipagpilitan yung sarili ko sa taong laging wala. Iniwan ni Stella sa ibabaw ng kama ang maliit na frame ng ultrasound nilang dalawa. Ang unang litrato ng kanilang anak. Paglabas ni Stella sa bahay, tahimik ang paligid. Bitbit niya ang kanyang sama ng loob, luha at ang batang kanyang dinadala sa sinapupunan. Kinabukasan, ginising si Brando ng sikat ng araw at kirot sa bandang leeg. Pagmulat niya ng mata agad niyang hinanap si Stella. Wala ito sa kama, wala sa kusina at wala rin sa banyo. Love? Tawag ni Brandon. Tahimik ang paligid. Mas tahimik kesa dati. Hanggang mapansin ni Brandon ang ultrasound frame sa kama. Kumabog ang dibdib niya. Agad niyang tinawagan si Stella, pero hindi ito matawagan. Ilang tawag na siya pero wala pa ring sumasagot. Manang Letty! Agad na dumating si Manang Letty halatang kabado. Mayor,
Si Stella, nasa si Stella? Akala ko kasama niyo, sir. Kanina madaling araw, may narinig akong pinto pero akala ko po. Hindi na natapos ni Manang Leti ang sasabihin. Kinuha ni Brandon ang susi ng kotse at lumabas ng walang suot na medyas. Panik ang bumalot sa buong pagkatao niya. At nagsimula siyang suyurin ng lunsod. Samantala si Stella, nasa isang maliit na bahay sa malayong bayan. Malapit ito sa dalampasigan, isang lugar na tahimik, simple at malayo sa mga campaign poster ni Mayor Brandon. Hawak ni Stella ang isa pang ultrasound photo, habang nakikinig sa hampas ng alon. Anak, hindi ko alam kung tama to, pero gusto ko lang na kahit papano. Yung una mong maramdaman ay pagmamahal, hindi lungkot, hindi laging naghihintay. Aniya habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Ipinikit niya ang mga mata. Pilit nilulunok ang pait ng kanyang desisyon. Hindi niya alam kung kailan siya babalik. Hindi rin niya alam kung hahanapin siya ni Brandon. Pero isa lang ang kanyang sigurado. Kailangan niya munang alagaan ang sarili niya para sa anak nila. Buong maghapon nang hindi mapakali si Brandon. Tumawag na siya sa mga kaibigan ni Stella, sa mga kapatid nito, pati sa dating OBGYN nila. Pero wala. Ni anino ni Stella, wala. Walang naiwang bakas. Sa City Hall, lutang na lutang si Brandon. Habang nagmi-meeting ang sangguniang bayan, hindi makuhang mag-concentrate ni Brandon. Ilang beses niya pang nabanggit ang pangalan ni Stella. Mayor, okay lang po ba kayo? Tanong ng kanyang sekretary na si Danica, matapos ang meeting. Hindi agad sumagot si Brandon. Kinuha niya ang phone at pinakitang walang unread messages. Walang tawag. Wala ni kahit isang notification mula sa asawang pinakamamahal niya. Wala pa rin, Danica. Ayaw sumagot. Hindi siya umuwi. Natahimik si Danica. Sanay siya nakikitang matatag ang alkalde. Matapang, magaling magsalita, mabilis magdesisyon, pero ngayon, para isa itong batang nawala ng laro ang pinakamahalaga sa kanya. Gusto niyo po munang magpahinga, Mayor? Hindi, kailangan ko silang hanapin. Sa bahay si Manang Leti, abala rin sa pagtawag. Kachat niya ang isang pinsan ni Stella sa Pampanga. Tinatanong kung may balita na nakarating sa kanila. Wala din. Pagbalik ni Brandon mula sa City Hall, halatang pagod at nalulunod sa pag-aalala. Ang barong niyang puti ay gusot-gusot na. Ang buhok hindi na maayos. At ang mata halos mapula na sa puyat. Mayor, baka gusto niyo munang kumain. Maingat na tawag ni Manang Leti. Hindi ako makakain. Hindi ko alam kung nasan siya. Buntis si Stella, Manang. Nasa sinapupunan niya ang anak namin. At ako ang dahilan kung ba't siya umalis. Tumulo na ang luha ni Brandon. Sa harap ng matagal niya ng kasambahay. Hindi niya naisip ang dignidad, ang posisyon, wala na lahat yun. Ang mahalaga lang ang kanyang asawa. Kinabukasan, napaulat sa lokal na balita na ilang mga tao raw ang nakakita kay Stella sa isang maliit na terminal papuntang probinsya. Agad itong pinuntahan ni Brandon kahit walang kasiguraduhan. Doon siya nakaupo sa gilid ng waiting shed, hawak ang litrato nilang mag-asawa. Tinatanong ang mga pasaherong dumaraan. Kuya, nakita niyo po ba siya? Ito po yung asawa ko, buntis po siya. Naglakad daw dito ilang araw nakalipas. May mga tumango, may umiling pero wala makapagbigay ng tiyak na sagot. Sa gitna ng paghahanap, nilapitan siya ng isang batang lalaki na nagtitinda ng balut. Sir, yan po ba yung babae na umiiyak no isang gabi sa may waiting shed? Anong suot niya? Puting dress po. Bitbit yung maliit na bag para malungkot. Tapos sumakay siya ng van papunta sa San Ricardo. Agad na kumubog ang dibdib ni Brandon. San Ricardo? Opo sir, may beach po doon. Samantala sa San Ricardo naman, nasa maliit na silid si Stella. Nakaupo sa kama habang iniinom ang prenatal milk na nireseta sa kanya ng doktor. Tila payapa ang paligid.
Ngunit ang puso niya'y kumikirot pa rin sa kawalan. Kada oras tumitingin siya sa cellphone. Mahal pa rin ba niya ako? Tanong niya sa sarili. Pero iniling niya ang ulo. Pero kung mahal niya ako, ba't laging trabaho ang inuuna niya? Napapikit si Stella at pilit pinakakalma ang pusong sugatan. Sa parehong araw din, dumating sa San Ricardo si Brandon. Napansin agad siya ng mga taga roon. Si Mayor Brandon, nasa maliit na probinsya. Pawisan, haggard, at may hawak na litrato ni Stella. Hinahanap ko po yung asawa ko si Stella. Baka po may nakakita sa kanya. May matandang babae na tindera ng saging ang lumapit. Mayor, baka yan yung buntis na umupa ng kwarto sa transient sa tabi ng dagat? Pwede niyo po ba ako samahan doon? Makalipas ang ilang minuto, nasa tapat na si Brando na isang maliit at simpleng transient inn. Kinakabahan siya, nanlalambot, natatakot pero determinado. Kumatok si Brandon sa pintuan. 1, 2 beses, walang sumagot. Pero sa ikatlong katok bumukas ito. Doon nakita ni Brandon si Stella. Nakasuot ng maluwag na damit, hawak ang tiyan. At ang muka'y puno ng gulat at luha. Brandon, love, sorry. Mahinang tugon ni Brandon. Namumugto ang mata at nanginginig ang boses. Hindi agad nakaimik si Stella. Ang puso niya, tila tumigil sa pagtibok sa presensya ngayon niya lang muling nasilayan. Anong ginagawa mo dito? Nahanap kita, kahit saan. Bawat terminal, bawat barangay, kinatok ko. Stella, sorry. Kung di kita pinapakinggan. Sorry kung laging trabaho ang inuna ko. Pero ngayon na wala ka, pakiramdam ko wala rin ako. Tumingin siya kay Stella at dahan-dahang lumapit. Love, pakiusap, huwag mo akong iwan. Hindi ko kaya hindi kita kasama sa paglalakbay ko. Hindi ko kayang hindi ko maramdaman ang sipa ng anak natin habang ikaw ay malayo. Ba't ngayon ka lang nagsalita ng ganyan? Matapang na saad ni Stella. Dahil ngayon lang ako natauhan. Ngayon lang ako lubusang natakot. Na baka hindi ko na kayo makita ulit. Kung kailangan ko magbitiw bilang mayor, para maging buong asawa at ama, gagawin ko. Huwag mo na ako layuan, huwag ka lang umalis. Pinagmamasdan ni Stella ang lalaking dating abala, ngayon ay lumuluhod sa harap niya. Hindi napigilan ni Stella ang sarili. Lumapit siya at niyakap si Brandon ng mahigpit. Hindi ko kailangan ng resignation letter. Ang kailangan ko ikaw. Yung present ka lagi. And I'm sorry kung naglayas ako. Hinalikan siya ni Brandon sa noo. Pangako hindi na talaga mauulit yung ginawa ko. Huwag ka nang lalayas ha. Parang ikamamatay ko eh. Hindi pa man sila nakakalabas ng San Ricardo, kumalat na ang balita. Mayor Brandon, nakita sa isang probinsya, may personal na pinagdaraanan? May ilang mga netizen na nakakita sa kanya habang umiiyak. Kumakatok sa mga pinto, nagtatanong sa mga residente. Hindi niya ito ininda. Wala siyang pakialam sa mga kamera, sa social media o mga chismosa. Sa City Hall kinabukasan, maagang dumating si Brandon. Pero hindi na siya pumasok sa opisina. Sa halip, dumiretso siya sa press briefing room kung saan naghihintay ang mga mamamahayag. Ready na sa kanilang mga tanong. Nakasunod sa kanya si Danica at ang Chief of Staff. Bit-bit ang mga papel. Ngunit bago pa siya umupo sa podium, iwinagayway ni Brandon ang kamay. Wala mo ng papeles, wala mo ng kahit ano. Mayor? Bulong ni Danica at nag-aalala. Hayaan niyo muna ako magsalita bilang tao, hindi bilang mayor. Magandang umaga sa inyong lahat. Ani Brandon, huminga ng malalim at hinarap ang media. Bago ko talakayan ng anumang proyekto, budget o mga planong panglunsod, gusto ko muna humarap sa inyo hindi bilang si Mayor Brandon, kundi bilang isang asawa na nagkulang. Nagkatinginan ang mga reporter. Iba ito sa normal na press con. Alam ko pong inaasahan yung magiging matatag ako sa lahat ng oras. Pero kahit ang pinakamatibay, marupok din pala kapag puso ang naapektuhan. Ikinuwento niya ang nangyari tungkol sa paglalayas ng kanyang asawa. Sa sobrang pagtuon ko sa paglilingkod,
Nakalimutan ko na may isang tao rin akong kailangan paglingkuran. At yun ay ang asawa kong si Stella. Nagpatuloy siya sa paglalahad. Pagkatapos nito, isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa paligid. Pagbalik niya sa opisina, naabutan niya si Stella sa loob. Nakaupo ito sa sofa. Kinakain ang paborito nitong manggang hilaw. Seryoso yung speech mo kanina, ah? Biro ni Stella sabay kagat sa mangga. Ngumiti si Brandon, lumapit at tumabi sa kanya. Seryoso rin yung pangako ko. Sa bawat budget meeting dapat may break time para sa lambingan. Wag mo lang gawing meeting ang date natin, ah. Baka may PowerPoint presentation pa yan habang may candlelight dinner. Pwede. At sabay silang nagkatawanan. Matagal na nilang hindi yun naramdaman. Sa gitna ng tawanan at ng simpleng gabing yon, nabuo ang isang mas matatag na pagsasama. Hindi dahil perfect sila, kundi dahil handa silang magpakumbaba, umamin at magbago. Matapos ang emosyonal na pag-amin ni Brandon sa harap ng media, halos buong syudad ang naging tsismosa sa pinagdaanang pagsubok ng mag-asawa. Stella! Sigaw ni Brandon mula sa kitchen, habang abalang-abala sa pagtali ng apron. Huwag ka munang pumunta sa dining area, bawal sumilip. Ha? Bakit? Gutom na ako. Sagot ni Stella mula sa sala. Sabay tapik sa kanyang tiyan. Galit na yung anak mo, oh. Basta wait ka lang, this is the part of the plan. Plan? Naku, baka naman dinner with report presentation na naman yan. Sa dining area, may setup. Isang mesa na nilatagan ng puting kumot. May petals ng bulaklak na halatang pinitas lang mula sa garden. 2 kandilang tabingi sa gilid. Romantic in a chaotic kind of way. Sa gitna may 2 pinggan. Dinner is served, ani Brandon habang bitbit ang kawali. Paglabas ni Stella, napahawak siya sa tiyan niya. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagtawa. Brandon, ano to? First time kong magluto eh. Pasensya na, ah. Okay lang, mukha namang interesting kahit parang palpak. At least may presentation para sa'yo, para sa babaeng mahal ko. Grabe ka talaga. Drama king ka na nga, chef ka pa. At habang kumakain, nagpasalamat si Stella. Kahit hindi masarap yung pagluluto ng kanyang asawa, na-appreciate niya naman ang effort nito. Napangiti si Brandon na magpasalamat si Stella. Pinunasan niya ang bibig ng babae gamit ang tissue. Gagawin ko ang lahat para lang mapatawa ka, mapangiti ka at mapataba ka. Maging malusog ka habang buntis ka. Sure ka ba? Kasi itong anak natin, ang craving niya raw every night, fishball at sa malamig. Noted. Magtatayo pa ako ng mini tindahan sa loob ng kitchen bukas. Pagkatapos kumain, may dessert pa. Talaga? Anong dessert? Ako. Sabay post ng malaboy banda post habang hinuhubad ng apron. Halos masamit si Stella sa kakatawa. Lumapit si Brandon, hawak ang remote. At nagpatugtog ng klasikong OPM. Dance with me? Alok ni Brandon sa bayabot ng kamay. Malaki na yung tiyan ko. Pagtanggi ni Stella, wala kang pakialam. Kahit pa maging sumo wrestler ka sa laki ng katawan mo, isasayaw pa rin kita. Natatawa pero kinikilig na tumayo si Stella habang dahan-dahang sumasandal sa kanyang mister. Mabagal pero sobrang lambing ng kanilang sayaw. Brandon, thank you ah. Ngayon lang ulit ako tumawa ng ganito. I promise you, Stella, hindi na mauulit yung pagkukulang ko. Pero pwedeng maulit yung ganitong lambingan gabi-gabi. Pagkatapos nila magsayaw, nagligpit na rin sila. Brandon, ani Stella habang inaayos ang pinggan. May tanong ako. What's that? Paano kung maging sobrang demanding ako habang buntis? Yung tipong ang dami kong cravings. Mag-crave ng kung ano-anong pagkain mula sa iba't ibang lugar.
Di tatawagan ko yung buong barangay tanod. Isasama ko yung rescue team para lang makuha yung pagkain gusto mo. Paano kung magselos ako kahit sa sekretarya mo? Dahil mas nakikita mo siya kesa sa akin. Di mag-work from home si Danica at ikaw ang bagong sekretarya ko. Kahit di ko alam yung ginagawa mo sa opisina? Napangiti naman si Brandon. Galing mo na mag-sweet talk, no? Oo naman, syempre kailangan ko din yun. May nagawa din naman akong pagkakamali sa'yo. Pero, basta kasama kita, magaan yung pakiramdam ko. Oo na, Stella. Kahit di mo alam ang trabaho sa opisina, ikaw lang ang gusto kong kasama. Sa kwarto nila bago matulog, nakahiga na si Stella, habang si Brandon ay nag-aayos ng unan sa gilid niya at sinisiguradong komportable ang asawa. Love, next week check-up ko ulit. Sama ka ulit, ha? Matik na yan. Hindi ako papasok kahit anong meeting. Ayoko na maging absent husband. Good. Bakit? Kasi balita ko, mukhang magkakaroon ng second heartbeat. Saglit na tumigil si Brandon at tumitig sa tiyan ni Stella. Anak, naririnig mo ba to? This is Daddy. Sobrang excited na ako marinig kang sumipa ulit at marinig yung simpleng pagtibok ng puso mo. Promise, araw-araw akong magiging karamay ng mami mo dito. Sa kabila ng kadiliman ng kwarto, maririnig ang pabulong na tanong ni Stella. Love, kung hindi ka mayor, pipiliin mo pa rin ba ako mahalin? Hindi ako mayor bago kita nakilala. Pero minahal mo na ako. Kaya kahit hindi ako mayor, ikaw pa rin ang pipiliin ko araw-araw. Napangiti si Stella. Ang cheesy mo talaga. Pero sige na nga. Pwede ka na ulit sa kota ng kilig. Ilang araw makalipas ang kanilang home date night, naging mas maaliwalas ang aura ni Mayor Brandon. Kahit papuno ng meetings, seminars, at ribbon-cutting events ang kanyang schedule. At ang Stella time, hindi pwedeng i-cancel. Kaya nang inimbitahan sila ng isang prenatal class para sa first-time parents sa isang private clinic sa lungsod, hindi na nagdalawang isip pa si Brandon. Sabado na umaga. Love, ayusin mo na yung suot mo. Late na tayo. Sigaw ni Stella mula sa labas ng kwarto. Nakasuot na ako. Hoy, hindi ang uniform ng mayor's office. Dapat couple shirt natin. Nasaan yung avocado shirt mo? Aba, akala ko joke lang yun. Gulat na sabi ni Brandon. Hindi to joke ha. May prize ang best dressed couple sa class. Gusto ko ng juice blender, no? Nagmadaling nagpalit si Brandon. Habang si Stella ay natatawang nagbe-video para i-post sa kanyang social media. Sa loob ng clinic function, naroon ang mga buntis na first-time moms, kasama ang kani-kanilang partners. May ilang normal na casual lang, pero lahat ay napalingon nang dumating si Brandon at Stella. Si Mayor yan? Patanong na saad ng isang nanay. Totoo ba yan? Ang cute nila oh. Matching shirt. Lumapit ang instructor. Good morning, soon-to-be parents. Welcome sa ating prenatal class. Pusong ready, katawang ready, isipan ay ready. Nagpalakpakan ng lahat. Today magfo-focus tayo sa labor support. Paano matutulungan ni partner si mommy sa oras ng panganganak? Ready na ba kayo? Pagkatapos gawin ng quick warm-up, nagsimula na ang activities. Okay daddies, tulungan niyo si mommy sa tamang paghinga. Tandaan, huwag niyong sabayan ng sabayan. Baka kayo ang himatayin. Guide lang, hindi competition. Hinarap ni Brandon si Stella, seryosong seryoso. Okay mahal, inhale, exhale. Sabay nilang sinunod. Isa pa, inhale, exhale. Natigil si Stella at tumawa. Brandon, ba't parang ikaw yung manganak? Hinihingal ako eh.
Gusto ko seryoso tayo dito. May award to, di ba? Para kang nagpanic drill. Nagtawa na ng ibang couples, pero aliw na aliw ang instructor. Mayor, intense ka masyado, relax lang po. Pagkatapos naman nun ay massage time. Ngayon, turuan natin ang mga daddy kung paano magbigay ng relaxation massage sa likod ni mommy habang siya'y nasa labor. Ito, kaya ko to. Umupo si Stella sa harap habang sinisimulan ni Brandon ang pagmasahe sa balikat ng asawa. Nagpatuloy ito at nagtawanan ng lahat. Maraming natutuwa at nag-e-enjoy silang lahat. Mayor Brandon and Ma'am Stella, dahil sa nakakatuwa pero sweet niyong performance, kayo ang nanalo ng Best Couple Award. Nagpalakpakan ng lahat. Isang staff ang lumapit at iniabot ang brand new juice blender. Tuwang-tuwa naman si Stella habang itinataas ang blender. Para sa lahat ng cravings ko. Sa sasakyan pa uwi na, kinausap ni Brandon si Stella. Love, okay lang ba talaga sa'yo yung ganong atensyon? Nahihiya ka ba? Actually, hindi. Proud nga ako eh. Talaga? Oo. Hindi lahat ng misis na bibigyan ng ganong atensyon at effort. Lalo na kung mayor ang asawa nila. Ngumiti si Brandon. Kaya ko na siguro mag-resign para sa'yo. Hoy, hindi mahal ka ng bayan. Pero, mas mahal ka dapat ng bahay. Gets mo? Pagka-uwi nila, habang nagbe-blender ng manggang hilaw si Stella gamit ang bagong premyo, lumapit si Brandon at niyakap siya mula sa likod. Thank you, mahal. Ngayon hindi na lang ako masaya. Feeling ko buo na ako ulit. Same here. Ang pagiging mayor bonus lang pala. Pero ang pagiging asawa mo, yun talaga ang jackpot. Biyernes. Tahimik ang tanghali sa bahay ni na Mayor Brandon at Stella. Habang nakahilata si Stella sa sofa, pinapaikot-ikot ang straw ng kanyang green mango smoothie. Nakatitig siya sa CCTV. Maya-maya inilipat niya ang atensyon sa telebisyon. Comedy ang palabas pero hindi siya tumatawa. Lumapit si Brandon mula sa likod. May hawak na iPad. Love, may good news ako. Approved na ang livelihood program para sa Barangay Turil. Simple lang ang naging pagtango ni Stella. Hindi man lang ito lumingon. Mahal, okay ka lang? Brandon, may gusto ko itanong pero sana honest ka. Anong tanong? May nakita akong post tungkol sa'yo. Kay Danica. Napatigil si Brandon, hindi agad nag-react. Wala yon. Misunderstanding lang yon. Aksidente. As in, literal na aksidenteng naakbayan ko siya. Naakbayan? Hindi siya nadulas. Ba't mo siya inakbayan? Love, kasi birthday niya. Surprise lang sa kanya ng staff. Natuwa siya, nagulat ako, nag-high five kami, tapos naakbayan ko sandali. Mahal, please. Wala ibig sabihin yun. Wala akong ginagawang mali. Brandon, buntis ako. Emotional ako. Isang picture lang yan pero ang sakit sa dibdib. Nagmukmok si Stella at hindi pinansin si Brandon. Hinayaan mo na ito ng lalaki. Kinabukasan sa City Hall. Sir, may press outside, gusto nila ng statement. Huwag mo muna silang papasukin. Ayusin ko muna to kay Stella. Sa bahay habang naglalakad si Stella sa garden, kasunod si Brandon hawak ang isang payong kahit maaraw. Love, hindi kita kailangang akbayan sa harap ng kamera para ipakitang mahal kita. Pero kung kailangan ko ipagsigawan ngayon na ikaw lang ang babae sa buhay ko, gagawin ko. Ba't parang laging iba nakikita ng mundo? Laging may issue, may intriga. Buntis ako, Brandon, gusto ko ng peace, hindi chismis. Gagawin ko ang lahat para mapawi ang chismis. At di lang dahil mayor ako, dahil asawa mo ako. Sa gabi, nag-live si Brandon sa social media. Ibinahagi niya ang kwento patungkol sa nangyari, patungkol sa chismis na kumakalat sa kung saan-saan. Hinawakan ni Brandon ang kamay ni Stella on cam. Walang lihim sa isang tahanang puno ng tiwala. At sa bahay na ito, malinaw ang lahat.
Si Stella ang gusto kong akbayan, yakapin at samahan habang buhay. Pagkatapos ng live na yon, tahimik sila sa sala. Hindi pa rin nagsasalita si Stella. Love, may isang promise ako. Starting tomorrow, ikaw lang ang hahawakan ko. Kahit si Vice, bawal na. Natawa naman si Stella kahit tumutulo ang kanyang luha. Sira ka talaga. Pero seryoso ako. Ikaw lang, mahal. Kinabukasan, tahimik ang paligid. Pero mabigat ang tensyon sa mesa sa dulong bahagi ng cafe. Nakaupo si Stella. Kalmado sa labas pero nanlalamig ang kanyang palad. Sa harap niya si Danica, ang babaeng nasa kumalat na litrato kasama ang kanyang asawa. Ma'am Stella, thank you po sa pagpayag na makapagkita sa akin. Panimula ni Danica. Maayos ang boses nito. Pero halatang kinakabahan. Tumango si Stella nang walang ngiti. Ayoko ng drama, Danica. Diretsahan tayo. Huminga ng malalim ang babae. Ma'am, wala pong masama sa nangyari. Wala pong ibang kahulugan yung litrato. Hindi yan ang punto, Danica. Ang punto may litrato. At yung litrato, ginawang bala ng mga tao para sirain ang pamilya ko. Hindi ko po yun intensyon. Nagulat din ho ako. Birthday ko nang tas niyakap ako na ibang staff. Tapos si Mayor saglit akong inakbayan. Danica. Putol ni Stella at diretsyo nakatitig sa mga mata niya. Ano ka ba kay Brandon? Ma'am? Straightforward ako, sagutin mo. Gusto mo ba siya? Ma'am, matagal na po akong humahanga kay Mayor. Sino ba naman ang hindi? Matalino, magaling, mabait. So yes, gusto mo siya. Pero hindi ho ako umaasa. Kahit kailan hindi ko siya nilandi, hindi ko siya inagaw. Alam kong asawa niyo siya. Alam kong may pamilya na siya. Tahimik si Stella. Hindi niya alam kung mas magaan ba na marinig ang katotohanan o mas masakit dahil totoo nga. Danica, sa totoo lang wala akong pakialam kung sino humahanga kay Brandon. Pero kapag humanga ka at nagpakita ka ng konting lambing, konting landi, lalo na kung may motibo ka, ibang usapan na yan. Wala po akong motibo, ma'am. Pinapahalagahan ko si Mayor bilang boss. At pinapahalagahan ko rin ho kayo. Ako? Yes, ma'am. Lagi ka po niyang binabanggit sa office. Kapag lunch break, kwento siya ng kwento tungkol sa cravings mo, kung gaano ka kasungit kapag antok ka, at kung paano niya gustong imasahe yung paa mo pag nakauwi na siya. Natigilan si Stella sa kwento ni Danica. Hindi niya akalaing may ganong side si Brandon sa trabaho. Kapag may pasaway sa City Hall, palagi siya nagagalit at bibigay ng warning. Ayaw niyang magalit ka. Kaya mas magandang maayos namin yun na mas maaga. Doon nag-init ang mata ni Stella. Yung litrato po na yun, taken out of context. Pero naiintindihan ko po kung ba't kayo nasaktan. At humihingi po ako ng tawa doon. Tumango si Stella. Thank you. At least ngayon malinaw na. Later that evening, sa bahay ni Stella at Brandon. Kumusta ang coffee date niyo? Masarap ba yung kape? With your favorite office girl? Nagulat si Brandon sa tono ng tanong. Wait, nagalit ka pa rin ba? Hindi ako galit. Nagkausap kami ni Danica, and don't worry, hindi ko siya sinabunutan. So ano na pag-usapan niyo? Tinanong ko siya kung gusto ka niya. What? Ano sabi niya? Gusto ka raw niya. Ano? Pero hindi raw siya umaasa. It's just a crush. And very professional daw siya. Ni hindi raw siya yung tipo na babaeng mga agaw. O alam ko lang na ganito kalaki yung epekto ng picture na yun. Love, wag mo na sisihin yung litrato. Hindi litrato ang problema. Pakiramdam ko kasi minsan, mas involved ka sa bayan kesa sa akin, na ako yung afterthought. Mali yun, love. Hindi ka afterthought. Ikaw ang headline. Ikaw ang buong dyaryo. Puro ka salita eh. Pero every time na may emergency sa office ako na itsyapwera. Alam mo ba kung ba't ako nagpapakapagod sa trabaho? Dahil sa bayan. Dahil sa'yo. Dahil sa atin. Dahil gusto kong buuin ang kinabukasan na magiging anak natin sa isang mas maayos na bayan. Pero minsan oo, inaamin ko nawawalan ako ng balanse.
Kasi akala ko sapat na yung presence ko kapag weekend. Hindi sapat. You know my situation. Okay, starting tomorrow. Half day ako tuwing Biyernes, no events pag Sabado. At every night, may scheduled kwentuhan tayo. No phone, no iPad, no mayor duties. Kinabukasan, tahimik ang conference room ng City Hall, maliban sa tunog ng aircon at papel na binubuklat. Nakaupo sa gitna si Mayor Brandon. Nakapormal na barong, hawak ang tablet kung saan nakadisplay ang proyekto ng munisipyo. Mayor, pa-approve na po ng budget para sa barangay covered court. Hindi pa man siya nakakasagot, may biglang bumukas na pinto. Nagtayuan ang lahat. Muntik pang matapon ang kape ng sekretarya. Sa pintuan nakatayo si Manang Letty. Hingal na hingal, pawis na pawis at pulang-pula ang muka. Manang Letty, anong ginagawa niyo dito? May nangyari ba? Mayor, si Stella manganganak na. Nanlaki ang mata ni Brandon. Napatigil ang mundo niya ng ilang segundo. Para may dumaan na kidlat sa gitna ng conference room. Paano, bakit hindi niyo ako tinawagan? Naku, Mayor, tinawagan ka ni Aling Susan pero di mo sinagot. Siguro nakasilent yung telepono mo, kaya ako na nagdesisyong sumugod dito. Kotse. Kailangan ko ng kotse. Pakihanda ang kotse. Sigaw ni Brandon sa bodyguard. Sabay hablot ng cellphone niya. Kinakabahan si Mayor Brandon. Habang hawak ang manibela. Oo, siya na mismo ang nagmaneho. Ayaw niya na driver pa ang magmaneho kasi hindi na siya mapakali. Nasa ospital na ba siya? Tanong ni Brandon kay Manang Letty na nasa passenger seat. Wala pa, Mayor. Ayaw umalis si Stella, sabi niya hihintayin ka daw. Huwag daw siyang isakay hanggat di ka dumarating. Ang tigas ng ulo ng batang yon. Mayor, umiiyak na siya, sabi niya sumasakit na daw at parang pinipiga na ang kaluluwa niya. Pero tinitiis, sabi niya dapat nandoon ka. Lalong pinilit ni Brandon ng gas, kumakabog ang kanyang dibdib. Pagbukas si Brandon ng kwarto, nakita niya si Stella. Pawisan, naka-duster, at nakasandal sa headboard. Nanginginig na mumula ang mukha at parang pinipigilan ng sigaw. Brandon! Love, mahal na nangyayari. Masakit ba? Nasa ospital na dapat tayo. Nagsimula ng mga 9 a.m. Tapos sasakit talaga eh. Pero ayoko umalis nang wala ka. Ayoko. Brandon, ang sakit. Hinawakan ni Brandon ang kamay ni Stella. Basa ito ng pawis. Nanginginig. Agad siyang yumuko at tinalikan ito sa noo. Sorry kung di ako nakasagot, but I'm here now. Ako nang bahala. Dadaan tayo ng ospital ngayon. Kakayanin natin to kasama mo ko. Dumating na rin ang ambulansyang tinawagan ni Manang Letty habang nasa biyahe. Sa loob nito, hawak ni Brandon ang kamay ng asawa. At pagdating ng ospital, labis ang kaba ni Brandon. Sir, hanggang dito lang po muna kayo. Hindi pwede. Ang asawa ko, sasama ako sa asawa ko. Sir, ako ang dahilan kung ba't siya nandyan. Ako rin ang tutulong. Napapailing na ang doktor. O sige, pero sana wag kang himatayin. Sa loob ng delivery room, panay ang sigaw ni Stella. Ang doktor naman, pinipilit siyang kumalma. Ilang sigaw pa, ilang paghihirap pa, biglang umiyak ang sanggol. Napahinga ng malalim si Brandon. Si Stella naman, nakampante na pagkatapos mailabas ang sanggol at pareho na silang naiiyak. Congratulations, Mayor. Baby girl po. Nang ilagay sa bisig ni Stella ang bata, nagtanong siya. Kamukha mo ba to? Baka mamaya mukha na naman katulad mo. Eh di jackpot ka. Kamukha ko at mabait. Panalo. Magkatabi na ang mag-asawa sa kama. Tahimik. Nakatulog si Stella sa pagod, habang nakapatong ang maliit na anak sa dibdib niya. Sa kabilang banda, si Brandon tuwang-tuwa sa nangyari. Sa City Hall 3 linggo matapos ang pagkasilang ng anak nila ni Stella, tahimik ang opisina ni Mayor Brandon, habang nakaupo siya sa kanyang leather swivel chair. Hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Katatapos lang ng mahabang pulong tungkol sa pag-aayos ng drainage
system sa 3 barangay. Ngunit kahit anong bigat ng trabaho, may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata ngayon. Sa likod ng kanyang mesa, sa pinakatampok na bahagi ng kanyang opisina, nakasabit ang isang bagong frame. Hindi ito sertipiko award na gaya ng inaasahan ng karamihan, kundi isang litrato, isang candid shot ng bagong yugto ng kanyang buhay. Naroon siya, nakangiti. Hawak ang maliit na baby girl na karga ni Stella, ang kanyang asawa. Kapwa sila puyat at pagod, ngunit masisilayan sa litrato ang matinding kaligayahan at pagmamalaki. Nang mapansin ito ng bumibisita ang konsehal at opisyales, tuwang-tuwa ang mga ito, habang si Brando naman, panay ang kwento. Sa tuwing tinitignan niya ang litratong yun, bumabalik sa alaala niya ang bawat sigaw ni Stella sa delivery room, ang hawak kamay nilang puno ng pawis, at ang kabang halos bumalot sa kanya sa bawat minutong hindi pa lumalabas ang sanggol. Naaalala niya kung paano siya sinigawan ni Stella. Pati ang nurse, halos mapaiyak sa kakatawa sa kanila noon. At noong dumating ang oras na lumabas na ang kanilang anak, hindi niya alam kung matatakot siya o matutuwa. Pero nang marinig niyang umiyak ang kanilang anak, parang may bumagsak na mga luha mula sa puso niya. Ngayon sa kanyang opisina, sa kanyang pagiging mayor, ibang klase na ang pananaw na meron siya. Hindi na lang puro mga proyekto at press release ang iniisip niya. Sa bawat desisyong ginagawa niya, iniisip niya ang kanyang anak at asawa. Ang magiging kinabukasan ng kanyang prinsesa, ang seguridad, ang kalinisan sa paligid, at ang kaligtasan sa lungsod. Pagka-uwi ni Brandon galing opisina, nadatnan niya si Stella, na nagpapadede sa baby nilang si Sage. Lumapit siya at hinalikan sa pisngi ang asawa at tinabihan ito sa kama. Kumusta naman ang mag-ina ko? Ayos naman kami. Napagod lang tong si Sage. Nagdrama ng konti kanina. Ah, talaga? Mana sa'yo? Hoy, ikaw kaya yung drama king nung nanganak ako. Umiyak ka pa nga habang hawak yung kamay ko. Nang muli nilang balikan ang alaala sa ospital, nagkatawanan na lang sila. At sa huling araw ng kanyang panunungkulan bilang mayor ng lungsod, tahimik na nakatayo si Brandon sa harap ng City Hall, tanaw ang lumang bandila na marahan ng hinahawi ng hangin. Katatapos lang ng simpleng turnover ceremony sa bagong halal na alkalde. Marami ang lumapit sa kanya, nakipagkamay, niyakap siya. Mga taong ilang taon din niyang nakasama sa serbisyo, mula sa barangay health workers, hanggang sa mga department heads. Nagpasalamat ang mga ito sa kanya. Nagpasalamat sa lahat ng ginawa niyang kabutihan para sa bayan. Iba't ibang salita ng pasasalamat ang kanyang natanggap. Lahat yon, pinakinggan ni Brando na may ngiti sa labi at kasiyahan sa puso. Huminga siya ng malalim sa kaumakyat sa entablado para sa kanyang huling mensahe bilang alkalde. Masaya siya. Wala na siyang mahihiling pa. Wala akong pinagsisihan. Pero ngayon, panahon na para maging mayor sa ibang lugar, sa bahay namin. Salamat sa pagkakataong mapaglingkuran kayo. Sabay yuko ni Brandon at muling nagpalakpakan ng lahat. Sa ilalim ng mga bumbilyang parang ilaw sa pista, may isang mahabang mesa. May puting tablecloth, candles at mga bulaklak na paborito ni Stella, white lilies at sunflower. Naroon si Stella, nakadress ng kulay cream. Ang buhok ay maluwag lang ang pagkakaayos. Hawak ang isang wine glass at may ngiting hindi niya nakita sa matagal na panahon. Surprise! Malambing na bati ni Stella sa asawa. Anong meron? 10 years, hubby. Happy 10th anniversary. Napahawak si Brandon sa sentido niya. Kunwari nagulat. 10 years na? Hindi mo man lang pinaalala. Siyempre hindi. Kasi akong tagaluto, tagaayos at organizer ng surprise. Anong silbi ng plano ko kung malalaman mo? Tumawa si Brandon sakay nalikan sa noo si Stella. Umupo sila sa harap ng mesa. Sa gitna ng mesa,
May sinigang na hipon na paborito ni Brandon, steak, mashed potatoes, at isang maliit na chocolate cake na may nakasulat na Happy 10th Anniversary and Happy Retirement, my love. Alam mo ba, nung unang araw mo na upo bilang mayor, inisip ko kung paano ako mag-a-adjust. Kasi dati, ikaw lang yung kadate ko tuwing weekends, tas bigla ka naging mayor ng buong bayan. Ngayon, di na ako mayor. Full-time asawa mo na ako. Perfect. Tamang-tama. May laundry ka bukas. At nagtawanan sila sa gitna ng kanilang kwentuhan. Natapos ang date sa isang sayaw sa ilalim ng mga maliwanag na bombilya. Nagsasayaw sila kahit walang tugtog. Nasa gitna lang sila ng likod bahay. Pero para kay Brandon, parang sila lang ang tao sa mundo. 10 years na, Stella. At sa susunod, 20 pa, 30, hanggang pumuti yung buhok natin. Kinabukasan, umupo sila sa maliit na garden bench sa harap ng bahay. Tahimik, malapit na ring bumaba si Sage mula sa kanyang silid. Pero bago pa mangyari yon, kinuha ni Brandon ang maliit na kahon mula sa bulsa ng kanyang hoodie. Oy, proposal na naman yan? Tanong ni Stella nang nakangiti. Hindi na ako magpo-propose, pero gusto kong bigyan ka ng bagong singsing. Hindi dahil kulang yung una, kundi dahil gusto kong sariwain ang pangako ko sa'yo. Binuksan ni Brandon ang kahon. Isang simpleng singsing na may maliit na ukit sa loob. Hanggang dulo. Hinawakan niya ang kamay ni Stella at tumingin sa mga mata nito. Pangako ko, kahit hindi na ako mayor, ako pa rin ang mamumuno sa bahay na ito. At ikaw ang first priority ko. Hindi trabaho, hindi ibang tao. Ikaw, tayo, si Sage. Uunahin ko kayo palagi. Inilapit niya ang noo sa noo ng asawa. Pangako ko rin, kahit dumating ang mga panahong tumatanda na tayo, kahit mawala ang lakas ko. Hinding-hindi mawawala ang respeto ko sa'yo. Bilang isang asawa, tatay ni Sage, at bilang lalaking mahal ko mula pa noon. Tumango si Brandon. Kahit hindi perpekto ang mga araw, pangako ko hahawakan ko pa rin ang kamay mo. Lalo na kapag mahirap ang kinalalagyan natin. Oo, kahit paulit-ulit tayo magtalo at mag-away at magkatampuhan, sa'yo pa rin ako uuwi. Dumating si Manang Letty at ibinigay sa kanila si Sage na binuhat agad ni Brandon. Habang nagtatawanan silang dalawa, sabay-sabay silang pumasok sa loob ng bahay. Punong-puno ng pagmamahalan, pangunawa, at mga pangakong hindi kailanman bibitawan. At sa puso nila alam nilang ang tunay na tagumpay, hindi natatapos sa palakpakan ng mga tao, kundi sa tahimik at totoo nilang pangakong mamahalin ang isa't isa. Kahit wala na ang titulo, kahit wala na ang posisyon. Magkasama sila hanggang dulo. The end. It's shoutout time! Shoutout kina LV Candotol, Emma Ruth Piniro, Virginia Salazar, Mary Toring, Leonila Perea, Marion Pistolante, Conchita Alcos Rage, Angelina Bondok, Imelda Forteza, Brando Racaza, Julie Cristal, Ara Adjani, at Gloria Soleza. Maraming salamat po sa inyong lahat.